Ano nga ba ang sikreto? Paano natin mapapakintab ang mga dahon ng ating mga halaman? Kaya naman, kung nais niyong malaman kung ano ang ginamit ko sa ating rubber tree plant, paano ito napakintab, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe para updated kayo sa ating mga plant videos. So, in today's video, ay i-share ko sa inyo kung ano ang mga sekreto, paano natin mapapakintab ang mga dahon ng mga halaman. Lalo na yung mga pinagmumugaran ng mga alikabok. Lalo na yung mga halaman natin na makakapal ang mga dahon. Kailangan yan natin linisan. So, kung namumblema kayo kung ano nga ba ang solusyon doon sa mga maalikabok na halaman, hindi ay gusto nyo mapakintab. Plus point kasi kapag makintab ang ating halaman, mas ganda sa loob ng ating bahay at napapaganda sa ating mga hardy. Papag-usapan natin ngayon at i-share ko sa inyo din kung ano nga ba, paano alagaan ang ating mga rubber tree plant. Kung makikita nyo po ang ating rubber tree plant, puno ng alikabok dahil mga isang buwan na itong hindi nalilinisan at hindi na kasi umuulan dito sa amin. So, dilig-dilig na lang kami diretso sa lupa. Kapag nadidiligan kasi yung mga dahon nito, yan, nalilinisan yung dahon ng ating mga rubber tree plant. Pero sa ngayon, hindi siya nalilinisan kasi hindi siya umuulan, kaya direct na lang kami nagdidilig sa ating ugat. So, hindi nalilinisan yung halaman. Ang solusyon dito ay, syempre, linisan natin ang mga dahon nito para din mas ganda ang ating mga rubber tree plant. Meron tayong dalawang benefits na makukuha sa paglilinis ng mga dahon nito. Unang-una ay makakakuha sila ng enough sunlight, photosynthesis sa morning sunlight at afternoon sunlight. Dahil nga kapag i-wipe natin ng maganda, yung mga dahon nito ay hindi matatabunan yung sunlight. So makakakuha sila ng enough vitamins doon sa araw kapag walang alikabok yung dahon. Pangalawang benefits naman na makukuha doon ay mas mapapagrow natin ang isang halaman at mas mapapadami ang mga dahon yung ating mga rubber tree plant. So, unang-una, first process natin ay syempre, paano natin mapapakintab? Unang-una ay tubig muna. Tubig at clean cloth. O pwede kayong gumamit ng cotton, bulak, paglinis ng ating mga rubber tree plant. So, linisan nyo lang, i-wipe nyo lang gamit ang natural na tubig. So, i-wipe nyo lang mula sa ibaba hanggang pataas, lahat, i-clean nyo lang para matanggal. Para ito po ay maging bumalik sa kanyang alindog dahil sobrang maalikabok po ang ating mga rubber tree plant. Kung meron kayong mga ganito na maalikabok, kailangan po natin linisin yan para naman mapaganda po ang ating mga rubber tree plant. Kung mapapansin nyo po kung nasa mga forest kayo o sa mga bundok, natural lang silang nalilinisan dahil may kahalumigmigan doon o parang meron natural lang na nag-i-spray sa kanila kasi sobrang dami ng mga halaman doon, medyo nababasa-basa yung o mamasa-masa yung kanilang mga dahon at nalilinisan. Pero kung nandito naman sila sa loob ng ating bahay o sa ating garden, lalo na kung malapit kayo sa kalsada, yan naalikabukan yung ating mga halaman. So, kinakailangan natin na linisan sila. So, unang-una, linisan natin ng maganda at tubig lang muna at yung cloth na gamit natin, yung hindi magaspang, yung smooth lang para hindi masira yung ating mga dahon. So, dahan-dahan lang sa paglilinis. Ayan. So, dalawang stem yung dininisan ko dito. Napakasimple lang, di ba? Ito-wipe lang natin. And then, after natin ma-wipe yung, tingnan nyo naman, yung pinagkaiba ng maalikabok at natanggal natin yung alikabok. So, tanggalin muna natin, di ba? So, natanggal na yung mga alikabok natin dito sa ating rubber tree plant. Yung pangalawang process naman, ito naman ang sikreto, paano mapapakintab. Gumamit kayo ng itlog. Yes, mga ka-jungle. Ang itlog kasi ay siya po ay parang wax ng ating mga halaman. So, it can benefits din. So, huwag kayong mag-alala, baka
baka akala nyo lalanggamin ang mga halaman, yung kukunin nyo lang ay egg white. Wag yung egg yolk. Egg white lang yung ating ipapahid doon sa ating mga rubber tree plant. Ito kasi yung mga ginagamit kapag merong mga plant trading, plant yung pag nagbebenta sila ng halaman, sobrang kikintab ng mga halaman nila. Kasi yung sikreto nila ay naglalagay sila ng egg white at pinapahiran lang nila ng egg white yun. So, kumuha kayo ng clean cloth din o di kayo pwede din yung bulak. So, iwa-wipe nyo lang din o ipapahid nyo lang doon sa mga dahon na nanilinisan nyo na para mas mapakintab. Kung makikita nyo, di ba, kumikintab ang ating mga halaman. So, mabilis lang siya kumintab kesa doon sa tubig-tubig lang. Pwede naman kung gusto nyo hindi mapakintab, pwedeng tubig lang. O kung gusto nyo naman mas mapakintab yung mga dahon ng ating mga rubber tree plant, mas maganda din kung lagyan nyo ito ng egg white. So, yan yung mga sekreto. Ayan, o tignan nyo naman. So, lilinisan natin na maganda at lalagyan natin ng egg white. So, isa-isa natin lilinisan ang mga dahon para maganda po siya tignan. So, ayan. Kasi dalawang stem ito. Ito yung first. So, ito naman yung second. So, napakaganda, di ba? Pinagkaiba niya doon sa hindi siya nilinisan sa tubig-tubig lang, mas napapakintab natin. At ang kinaganda dito kapag matuyo siya, hindi siya yung parang maamoy, yung parang paghawak mo ng dahon, talaga namang smooth at makintab at madulas. So, kakaiba talaga yung nagagawa ng egg white. So, isa din sa benefits ng egg white ay parang fertilizer din siya o vitamins doon sa mga dahon ng halaman. Kaya no worries sa ating paglalagay ng ating mga egg whites. Kaya naman mas napapakintab ang mga dahon nito. Yan yung sikreto ng mga ibang plant enthusiast o plant lover. So, yan po yung pag-clean o pagpapashine ng ating mga halaman. So, i-compare natin, ito yung dating walang linis at ito naman yung nalinisan natin at shimmering na siya ng ating mga rubber tree plant. Napakaganda, di ba? Kapag malinis at shiny yung ating mga plant, di ba? Siyempre, kung meron kayong mga bisita at makikita yung dahon, hindi naaalagaan. So, mas maganda yung ginaganyan yung ating mga halaman. Applicable ito sa mga halaman ng mga malalaking dahon katulad ng mga rubber tree plant, philodendrons, at tsaka monstera, at marami pang iba katulad ng mga snake plant. Yung mga malalapad na dahon, pwedeng-pwede yan. Kasi, medyo mahirap naman kapag maninipis na mga dahon, di ba? Kahit spray na lang yon. So, applicable po siya. So, ayan yung sekreto. Nalaman nyo na. Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung paano alagaan ang ating mga rubber tree plant. Dahil alam ko sa inyo, meron kayo nito, pero sometimes, nagtatanong din kayo sa ating mga comment section kung paano alagaan yung ating mga rubber tree plant. Ang pag-aalaga ng mga rubber tree plant, for example, kung meron kayong nabili sa market o meron kayong mga bagong rubber tree plant sa inyong bahay, ugaliin lang na ito ay sapat na nadidiligan, sapat na naaarawan. Kapag nasa loob ng bahay, dapat ilalabas din paminsan-minsan. So, yun po yung pag-aalaga. At kung napapansin nyo na parang nag-yellowish na po yung kanyang dahon, palitan nyo lang ng soil. Baka ito ay nilalanggam o marami po yung mga insekto sa loob ng inyong lupa. So, palitan nyo lang ng lupa at pwede mo nang ilipat. At yung na-experience ko dito sa ating rubber tree plant, like 6 years na kasi ito, matagal na to, nasira na siya ng bagyo at ngayon naman tumubo siya, nagbalik alindog siya at ngayon tumutubo na ulit. So, ayun, propagate lang kayo or pagtanim-tanim lang kayo ng mga ganito. Actually, pwede siyang itanim through leaves propagation. Yung nga lang, kukuha kayo ng maliit na stem o branch ng kasama yung tubig, kasama yung dahon. So, ilalagay muna sa tubig. Pero, may chances din na hindi na survive. Mas maganda kung markot method at dividing method para mas chance na, para mas mabuhay sila at may chance na
mag-survive yung ating mga bagong na-propagate. So, ayan, di ba, ang pag-aalaga, di ba, simple lang at pagpo-propagate. Ngayon naman, galing saan nga ba ang ating mga rubber tree plant? Ito ay native sa bansang Indonesia, Malaysia, China, basta Southeast Asia. Dito sa Pilipinas, pwede din tayong magpatubo dito. Pero cultivated yung mga ganitong halaman. Yung rubber tree plant natin dito, kakaiba po. Siguro yung parang ginagawa po siyang rubber. So, trivia lang, kaya tinawag siya na rubber tree plant kasi nga, yung kanyang dagta kapag matuyo, para na siyang rubber. Pwede siyang maging rubber band. Pero ibang puno yon. So, parang family lang sila. So, yung mga rubber tree plant ay ginagawa talaga silang rubber na, ginagawang goma. Yun. Kaya yung may mga factory na mga goma, doon sila kumukuha sa mga rubber tree plant, 'di ba? So, connected din lahat ng mga bagay dito sa mundo sa halaman. Kaya naman napakaganda na napakaganda na merong mga benefits talaga ang halaman dito sa atin. Ayan, natakal na natin ang pag-aalaga ng ating mga rubber tree plant at sikreto paano mapakintab ang mga rubber tree plant regarding sa kanyang dahon. So, ayan, maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo in today's video sa pag-aalaga ng ating mga halaman at kung bago ka lang at kung nais yung at kung gusto niyo mga ganitong video, don't forget to comment down below at i-share mo naman ang na-experience mo sa pag-aalaga ng ating mga rubber tree plant at mga ibang halaman. Maraming salamat at ma-appreciate ko kung mag-subscribe kayo at i-share mo ang video na ito sa mga kaplantita at plantito natin. And I will see you next episode because more plant, less stress.